Magandang gabi. Nais ko lang pupunain ito na bilib ako kay Ben Tulfo na meron siyang dibdib na batikusin ang anak ng kanyang kapatid na si Rafi Tulfo. At ang impression ko kasi ito sa kay Ralph Wendell Tulfo, isa itong suwail kahit congressman na. Wala sa lugar ang lahat ng ginagawa. Kaya ang impression ko sa kanya, pasensya ka na Ben Tulfo. Ang tingin ko sa iyong pamangkin, pasensya ka na Rafi Tulfo. Pasensya ka na Erwin Tulfo. Ang tingin ko sa kay Ralph Wendell Tulfo ay isang korap na congressman. At hindi lang yan sa tingin. May backup tayo kasi marami din, bilyones din ang flood control project niya sa kanyang distrito, sa 2nd District ng Quezon City. Whatever it is, ay kudos sa iyo, Ben Tulfo. At siyempre naman, kudos din kay Erwin Tulfo kahit kinakasuhan ko sa Senate Electoral Tribunal sa pagiging pakumbaba sa pag-amin na nagkamali siya sa pagsasabi na we have to bend the law sometimes. Okay? So, tingnan natin ito kung paano. Ito kasi, na-vlog ko na ito na si Ralph Wendell Tulfo ay naggumastos ng 6.7 million pesos sa kanyang birthday sa Las Vegas, sa Nevada. At ito po ang kanyang ipakita natin. So ito 'yon. Hindi ka maka-birthday ng ganun kung hindi ka corrupt. Ganun na ho kasimple. Yan ang presumption ko dyan. Again, Ralph Tulfo denies. Deny pa. Wala doon siyang public funds. Kalukuhan. Walang public funds. Yung ninakaw mo. O, tingnan mo nga. O. Ngayon, siguro, mas maganda pa dito is idagdag ko rito yung video ni Boljak TV. Si Maharlika. Kasi si Maharlika, ang alam ko, nakakuha po siya ng video dito dahil po sa binayaran niya ang waitress. So, ito po yung video ni Boljakera. Sana ba yun? Live. Ito. So ito, ipakita ba natin yung vlog ni bago natin ipakita. So, hindi ba tayo nakakabayad ng NPT? Pahiya mo yun. Wala naman, hindi naman kanya. Ang importante ng MP1. O ito po, makita ninyo, yung si Ralph Wendell Tulfo. Kita, tingnan nyo nga, tingnan nyo. Dabuhala, oh. Nag-uminom ng malaking wine, birthday niya, nag-buy 6.7 million sa bar. Birthday niya. Ano ang paliwanag niya? Ako po ay humingi ng pag-unawa. Anong unawa? Para sa video na nakuha sa isang pribadong pagdiriwang noong Pasko 2023 dahil may natanggap na magandang balita ang aking mga kaibigan.
Sabi na ni Ralph Wendell Tulfo na anak ni Rafi Tulfo. Ano na ito, Rafi Tulfo, kung hindi mo kayang iyong anak, kasi Huda pa na bakit ka pa maging senador? Na hindi mo pala kayang kanin ang anak mo. Anak ng wedding. O ito, ipakita natin yung video na nahuli. Alam mo kasi si Buljakera, si Maharlika ay binigyan ng video ng waiter doon sa Las Vegas. So ito po 'yan, ipe-play natin. Kabastos talaga 'to na bata ito. Ito, pakinggan natin si Tulfo. Yan ngayon ay representante ng kanilang Axis Party List, mga kababayan. December na nangyari. Kung makagastos, mga palangga, kung makagastos sa isang bar, isang gabi, ito, sinend to sa akin, ito ay pinost ng anak ni Tulfo sa kanyang story sa Instagram. At ito ay naganap noong December pa ng 2024. Pakinggan niya ito. Okay? Okay? May tugtog. Okay, tagalin natin yung tugtog. Ano po ito ang pinapakita ko sa inyo? Okay? It takes time para makita nyo yan eh. Okay? Yan ay ang pinapirmahan yung anak ni Tulfo na representante ng ACT Party List. Yan po ay sa bar sa Las Vegas, Nevada noong December I think 2023. I'm not sure kung 29, 30, 31. Basta New Year yan, mga papalagay. Pa-celebrate ng New Year. At, wait a minute. Tingnan natin dito. Okay. Here we go. Ngayon, ito, ini-screenshot natin, mga kababayan. Okay, here we go. Ito yan, ang pinirmahan niya. Ang pinirmahan niya ay worth how much? Here we go. Okay. Nakita niyo ba yan? Okay, lakihan natin. $42,605. Nakita niyo ba kung magkano yan? Okay, yung resibo na yan, screenshot nyo na. 2 plus million, 2.5 million. Okay, pesos. Yan po ay pumunta sila sa kasama yung kanyang kapatid, yung anak ni Tulfo na lumalaylay na yung suso, parang abot hanggang lupa, 'di ba? Kung makapag-flex sila ng kanilang mga mamahaling bagay. So ito muna tayo, ibalik natin ang isang video, this one. Ulitin ko Okay. Oh wait. Ito ba 'yon? Wait lang. Ang isa, $73,000. Kita mo magpipirma ng cheat ko. Okay. So, nasa bar yan, sa Omnia Bar. Omnia Bar. Okay, Omnia Bar. Ngayon mga kababayan, pumunta sila sa Omnia Bar sa Las Vegas. Kung mapapansin ninyo, ang pinirmahan niya dyan, ang binayaran niya sa isang gabi ay 42,000. Ayan, nakita niyo, 42,605. Pinalakayan ko yan. Ito. $605. 42,000 sa isang $605 US dollar. Nakita niyo? Remove ko lang. Ito yan, yung pinirmahan niya. Nakita niyo? $42,605 sa isang gabi lang. Sa isang bar lang. Then another night, mga kababayan, here we go. Yan naman. In another bar. 73,000. Ayan. Tsaka inom pang laki-laki ng alak, oh. Okay, ayan yung Yan, isa pang anak niya babae. Okay, kapatid niya. Ayan, nakita ninyo? Nasa Omnia Bar sila. Umiinom ng pagkalaki-laking alak at ang pinirmahan niya dyan, mga palangga, andyan din yung si Tungol. Ayan, no? Andyan din yung sila mga yan. Mr. Ayan, nandyan din yung Tungol. Sa story niya yan eh. At sa story niya yan,
Then, play natin ulit. Play natin. Okay. Pang New Year nga, Chinese Sa New Year. Omnia, sila ayun, yung tungol, yun, no, yung asawa nung anak ni Tulfo na yung suso abot hanggang lupa. Ayan, di ba? Ang laylay ng suso at, kasinlaki ng elepante. Alright, tignan mo. Ayan, atik, mga nag-work yan dyan. So, ayan, ang binayaran dyan ay 73,000 US dollar. Okay, ayan. Ayan yung shot. Okay, 73,000 US dollar. Ito yan, mga kababayan. Kita nyo? Ay, wait, tagalin ka to. 73, nakita nyo ba ang presyo? 73,000. 73,000. 951 Mamaya post ko to sa Facebook at dyan sa YouTube natin. Okay? 73,000. Isang gabi lang yun. Okay? Isang gabi lang to, mga kababayan. Isang gabi ang ginaso sa Las Vegas, Nevada, dito sa Omnia Bar. Omnia Bar, it's like a night, parang bar, It's a night. It's a what do you call that? It's a night party. Ang ginagawa nila, tapos gumasa sila ng ganon kalaki, pumirma itong representante ng ACT party list. Mga kababayan, ng worth, pag pinagsama mo yan, yung 42,000 may get, sa value gobyerno, ngayon, sa palitan ngayon, it's around what? Nasa 2.5 million pesos. Doon sa sumunod na gabi, o sa another night, mga kababayan, nagbayad siya ng 73,000 US dollars. Nakita ninyo? So anong ibig sabihin nito, mga palangga? 73,000. Walang pakundangan sa mga US pera ng pamahalaan dollars. natin. Ganyan ba ang mga ikaw ba kung may business ka? Okay? Kahit pera mo yung sarili, hindi ka gumagastos ganun kalaki. Tapos yung paliwanag niya rito sa report sa GMA News Online, ako po ay humihingi ng pag-unawa para sa video na kuha sa isang pribadong pagdiriwang noong Pasko 2023 dahil may natanggap na magandang balita ang aking mga kaibigan, said Tulfo, the son of Senator Tulfo. Hindi man ito pwede maging birthday niya kasi ang birthday niya is July 12. So, the 29-year-old lawmaker also clarified that he and his friends shared over the bill. Anong shared over the bill? Senator Ralph Tulfo apologizes sa EDSA pa, Basweyos. Talagang bastos na abusado na bata. Okay? So, anyway, having said that, ipinakita na natin, tingnan na natin at believe ako kay Ben Tulfo. Tingnan natin ang sagot naman ni Ben Tulfo. Kinastigo talaga siya ni Ben Tulfo ng gusto. Ito naman. Tito nito ha. Tingnan natin ang kastigo sa kanya ng tito niya. Yan, kastigo ni Ben Tulfo sa kanya. Congressman Ruff, makinig ka. I care about you and I'm concerned about your tomorrow. Malayo pang mararating mo, iho. Nakadalawa na tong pamangking ko na to. Sumunod ka sa prinsipyo at paninindigan at sa tamang landas ng uncle mo, si Bitag. Huwag kang gumaya sa mga trapo! Trapo talaga pamangkin mo. Kongreso, Senado, pakinggan nyo na maiging aking sasabihin. Huwag niyo pong gagamitin yung mga Bible verses sa mga privilege speeches na maganda mapakinggan, pero alam naman natin siguro, naniniwala kayo roon, pero mas magandang act more doon sa sinasabi nating decorum, what's expected of you bilang mambabatas. You don't have to show them that you're godly. Ben Tulfo, Unfiltered. Nasabi ko na po to. Inuulit ko, hindi po ako naglilinis-linisan dito, nagkakaasala rin naman ako. Tumingin po kayo sa screen. Path to destruction refers to a course of action or behavior that leads to severe harm, ruin, or negative consequences. Nakadalawa na itong pamangking ko na to. Masakit mong po sa akin pero sasabihin ko, alam mo, pag ikaw
ay isang public official, di ka ligtas sa mga mapanuring mata ng publiko dahil ikay naninilbihan sa bayan. Congressman ka man or senador ka man or mayor ka, basta't politiko ka, hinalal ka, nilagay ka dyan sa posisyon mo sa pamamagitan ng eleksyon or inappoint ka, magsisilbi ka sa taong bayan. Masakit man po sa aking gagawin to at alam ko naman nagagalit na sa akin ng ibang mga kaanak ko na kaapelyido ko. Nagagalit sila. Bakit sila nagagalit? Ako po'y diretso, ano? Di ko po estilo mag-sermon. Estilo ko punahin ang mali at itama ang mali. Lalo na kapag ikay pamilya ko, kadugo ko. Itong pamangking ko na to, pinupuna kita. I am rebuking you publicly. It's not to shame you, but out of love. Out of love. Ginagawa ko po to to save the other members of the family who carries the same last name as you do, but they carry it with integrity, honor, and respect. Dinadala po nila ang kanilang pangalan. Iisa lang pong apelyido namin. Sa unang henerasyon, yung aking ama ang yumaong si Colonel Ramon Tulfo, kung saan tumatak po sa aking isipan yung mga tinuturo niya po na ako'y high school pa lang. Idol ko po yung aking ama. Kaya kung nakikinig man sa akin yung mga ibang mga kaapelyido ko sa first generation, yung mga second generation, makinig kayo. Hindi ligtas kahit mga anak ko. Mga Gen Z, ha? Knock on wood, huwag lang sana sa mga anak ko kasi hahambalusin ko sa harap sa publiko. Itaga nyo sa bato. Tulad ng pagturo sa amin ng aming ama, yumaong ama. Dala-dala ko po yung mga tinuturo niya sa amin. Hindi ko maintindihan kung bakit nagkakaganito sa unang henerasyon, the first generation ng mga Tulfo. Kaya ko po ginagawa to para isalba po yung ibang mga kaapelyido na Tulfo sa unang henerasyon. Totoo ba yan? Anyway, kung totoo man yun hindi, that has yet to be proven, Mr. Ben Tulfo. Anyway, for now, ay pinupuri kita at hindi mo pinapagbigyan ng ginagawa ng iyong pamangkin. Ang ginagawa naman ng iyong kapatid na si Erwin Tulfo, sisigaw, ha? Sometimes we have to bend the law in order to please the people. Oh, napupuna mo ba yan? Yan ang hindi mo pinuna. Pero natutuwa pa rin ako kay Erwin Tulfo at nagpakumbaba. Humingi po siya ng sorry sa pagsasabi nun. Ang masama doon ay nag-umuo pa si Rimulya kaysa kanya. Yan po ang masama doon. So, okay? So, anyway, hanggang dyan lang muna siguro tayo. At huwag na natin patagalin itong kabulastugan na ito at magpupunta dadako tayo sa ibang topic. Yung sunod po, balik kayo kagad. At ang topic natin ay si Royena Garma. Aaristuhin na. At paano yan? Titistigo pa ba laban kay Digong yon? Tingnan natin. Balik kayo.